Bahagi 1. Ang pandesal sa madaling araw. Ako si Nardo, 10 taong gulang at mahilig akong gumising ng mas maaga pa sa tilaok ng manok. Hindi dahil sa gusto kong pumasok agad sa eskwela o dahil inaasikaso ko si inay sa mga gawain sa bahay, kundi dahil hinihintay ko ang tunog ng isang bagay na para sa akin ay parang musika ng umaga. Ang lumang kariton ng panadero. Tuwing madaling araw, bago pa sumilip ang araw, dumaraan ito sa kanto malapit sa bahay namin. May tunog na bakal sa gulong nito. May ugong na kahoy na kumikiskis sa kalsadang simentado at higit sa lahat may amoy na tila ba bumabalot sa buong hangin. Amoy ng bagong lutong pandesal. Noong una ko siyang nakita, akala ko panaginip lang. Ang liwanag ng buwan ay nakasabit pa sa langit, ang hangin ay malamig at may halong hamog, at mula sa malayo, nakita kong dumarating ang isang lalaking nagtutulak ng kariton. May suot siyang puting kamiseta, medyo kupas, at nakapantalon na luma. Nakasombrero rin siya at bahagyang nakayuko ang ulo, para bang laging pagod. "Gusto mo ba ng pandesal, iho?" Tanong niya sa akin noon, sabay ngiti, nangingibabaw ang saya sa dibdib ko. "Opo," sagot ko, sabik na lumapit. Inabot niya ang isang maliit na supot na may 3 piraso ng pandesal. Mainit-init pa ito at ang amoy ay nakakatakam. Mula noon, naging parang ritual ko na ang abangan siya. Gabi pa lang, matutulog na akong maaga at gigising ako bago sumapit ang 3:00. Uupo ako sa bangketa, nanginginig sa lamig, ngunit puno ng pananabik. At hindi nga ako nabibigo, dumadating siya kasama ang kanyang kariton at lagi akong may libreng pandesal. Isang madaling araw, habang ngumunguya ako ng pandesal na iniabot niya, naisip kong ikwento ito kay inay. Pagkatapos ng misa ng linggo, habang naghuhugas siya ng mga plato, kinuwento ko ang lahat. "Inay," sabi ko, "alam mo ba, may panadero dito na dumadaan gabi-gabi. Laging may libreng pandesal para sa akin." Napahinto siya, hawak ang basang plato. "Anong sabi mo?" "May kariton po, inay, yung lumang kahoy na kariton. Tapos may panadero." Mabait siya, laging ngumingiti. Hindi ba ang swerte ko? Tumingin siya sa akin, nanlaki ang mga mata. Kita ko ang pamumutla ng kanyang mukha at kahit nakabukas ang bintana, parang bumigat ang hangin sa loob ng kusina. "Nardo," bulong niya, "matagal nang wala ang panadero rito sa atin." Napakunot ang noo ko. "Ano pong ibig niyo sabihin? Ang panaderong may kariton na sinasabi mo, nasunog ang kariton niya 10 taon na ang nakararaan. Nadamay siya sa apoy, hindi na siya nakaligtas." Nanlamig ako. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa sinabi ni inay o matatakot. Pero, inay, tuwing madaling araw, nakikita ko siya. Naamoy ko pa nga ang tinapay. Tapos may binibigay pa siya sa akin. Umiling si inay. At napakapit sa dibdib. "Anak, baka panaginip lang. Huwag ka nang bumangon ng ganoon kaaga. Nakakatakot ang mga oras na iyon." Gusto kong sumagot, ngunit natigil ako. Hindi ba't hawak ko pa nga ang supot ng pandesal na ibinigay sa akin kagabi? Pero sa hapag, wala na ito. Kahit mumo ng tinapay, hindi ko maipakita. Kinabukasan, nagpasya si inay na samahan ako. "Kung totoo ang sinasabi mo," aniya, "ako mismo ang makakakita." Pagsapit ng 3:00, dinala niya ako sa kanto. Tahimik ang paligid. Ang mga ilaw sa poste nagkukusot na parang mamamatay anumang oras. Ramdam ko ang kaba ni inay dahil mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Ilang minuto ang lumipas, narinig ko ang tunog ng gulong, langit-ngit ng bakal, kalansing ng kahoy. Amoy pandesal na naman, mainit, bagong luto. "Ayan na siya, inay!" Tuwang-tuwa kong turo. Ngunit nang tumingin si inay, wala siyang nakita. "Nardo, wala namang tao." Napailing ako. "Naririnig niyo po ba? Naamoy niyo? Nandyan siya, inay." At doon dumaan sa harapan namin ang kariton.
Kitang-kita ko, kahoy na kariton, may takip na puti at si Manong Panadero, pawisan ngunit nakangiti. Lumapit siya sa akin at iniabot ang supot ng pandesal. Para sa iyo ulit, iho. Ngumiti ako, inabot iyon. Ngunit nang tumingin ako kay inay, bakas sa kanyang mukha ang takot na hindi ko pa nakikita kailanman. Nardo, nanginginig ang boses niya. Wala akong nakikita. Wala akong naamoy. Wala akong naririnig. At sa isang iglap, dumaan ang kariton sa tabi niya na para bang wala siya roon. Tumingin ang panadero sa akin, ngumiti, ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiting iyon ay kakaiba. Sunog ang kalahati ng kanyang mukha. Ang balat niya ay nangingitim at ang mga matay nagliliyab na parang uling. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko maigalaw ang kamay ko habang inaabot ko ang supot. Salamat po, bulong ko, kahit nanginginig. Pag-uwi namin, tahimik si inay. Nakapako ang tingin niya sa supot ng pandesal na hawak ko. Inilapag ko ito sa hapag, sabik na ipakita sa kanya na totoo ang lahat. Ma, tingnan niyo, may dala akong tinapay. Dahan-dahan niyang binuksan ang supot. At sa halip na pandesal, ang laman nito'y mga piraso ng abo, tuyo, kulay abot itim na parang pinulbos na uling. Napaatras siya, napasigaw at nahulog ang supot sa sahig. Kumalat ang abo sa paligid at ang amoy ng sunog na kahoy ay kumapit sa buong kusina. Ako nanatiling nakatayo, hawak ang dibdib, nanginginig at hindi makapaniwala. Dahil sa Sharso Bahagi 2, Abo sa Hapag, Init sa Palad. Hindi agad nawala ang amoy ng sunog sa kusina kahit ilang ulit kong pinunasan ang mesa at sinabuyan ng tubig ang sahig. Si inay, tahimik lang na nakaupo, hawak ang rosaryo, mariing nakatitig sa mga butil ng abong kumalat mula sa supot na dapat sana'y puno ng pandesal. Ako naman, nanatiling nakatayo sa tabi ng lababo, pinipigilang ipakita sa kanya ang nanginginig kong kamay. May init pa sa palad ko, init na parang galing sa loob ng pugon, hindi sa araw. Nardo, bulong ni inay matapos ang mahabang katahimikan. Mula ngayon, huwag ka nang babangon ng madaling araw. Huwag mo nang hihintayin ang kariton. Pero inay, huwag na, putol niya. At sa unang pagkakataon, hindi iyon boses na pwedeng pagtalunan. Boses iyon ng takot na nagkukunwaring utos. Narinig mo ang sinabi ko? Tumango ako kahit may lumulutang na pagtutol sa dibdib. Kasi kahit abo ang laman ng supot sa hapag sa dila ko, nananatili ang alat at ginhawa ng bagong lutong pandesal. Naroon pa rin sa ilong ko ang amoy na parang sumusuot sa buto. Init ng tinapay, mabangong mantika, asukal na nagkikiskisan sa ibabaw. At habang pinipigilan kong maalala ang nangiti ng panadero, luminaw sa isip ko ang pangitain ng kalahating mukhang sunog, balat na nagbibitak na parang uling, mata na kumikislap na tila may apoy na hindi nauupos. Sumapit ang umaga na parang wala talagang nangyari. Dumaan ang tindero ng taho, hila ang kariton niyang may busina, humihinto sa harap ng tindahan ni Aling Bebe. Kinahig ng mga manok ang bakuran at naglabas ang kapitbahay naming si Mang Kuno ng upuang kawayan upang banatan ang sigarilyo. Kinuha ko ang timba at nagigib sa poso. Pinipilit ikulong sa bawat kislap ng araw ang kung anumang malamig na dumampi sa akin kagabi. Pero kahit anong gawing pagsisinungaling ng araw, may isang bagay na naiwan sa balat ko. Amoy usok sa kamay, parang may sinunog akong hindi ko maalala. Pagbaba ko ng timba sa kusina, si inay ay nagkukunwaring abala. Anak, mamalengke tayo, huwag ka nang babalik sa kanto, kahit sino pa ang tumawag. Naroon lang po ako sa tabi niyo, sagot ko, at sabay kaming naglakad papunta sa palengke. Mainit na ang araw, pero may hangin pa ring nagdadala ng kung anong pamilyar. Sa pagitan ng amoy ng isda,
bagoong at mga gulay, may sumisingit na singaw na parang mantikang kumukulo sa hurno. Nilingon ko ang paligid. Puro mukha ng mga nagtitinda, ng mga bumibili, ng mga batang nag-aagawan sa plastik na lobo. Walang kariton, wala si Manong Panadero, pero ang ilong ko matigas, ayaw tanggapin. Naaamoy mo yon, inay? Hindi ko napigilang tanungin. Huwag mo nang pansinin, sagot niya, sabay bilis ng hakbang. Sa may pwesto ng gulay, nadaanan namin si Aling Bebe. Uy, Lita, bati niya kay inay. Ang aga niyo ah, parang tinakasan niyong mag-almusal. Wala kaming gana, sagot ni inay pilit ang nangiti. Naalala mo ba yung panaderos sa kanto noon? Yung nasunugan? Sagot ni Aling Bebe. Biglang bumagal ang tingin. Ay, Diyos ko! Huwag mo nang ikwento, Lita. Nakakakilabot. Gabi-gabi, may nagsasabing naamoy nila ang pandesal, sarado na ang lumang panaderya. Sabi nila, baka si Ruben yon, yung panadero, naglalako pa rin kahit lasog-lasog na ang kariton. Lumingon siya sa akin at pinisil ang labi. Bakit mo natanong? Wala, singit ni inay. Nagsasabi lang G bata ng kung ano-ano pag madaling araw. Hindi ako sumabat. Sa dulo ng mesa ni Aling Bebe, may nakapatong na lumang burner na pinapatungan ng kalderong maliit. Amoy mantika, amoy kung ano. Nag-usap-usap pa ang dalawa, pero ako, lumubog ang tunog ng palengke sa sarili kong lumang musika. Langit-ngit ng gulong sa semento. Pagdama ng supot sa palad at ngiti ni Ruben na sunog ang kalahati ng mukha. Ruben, pala, bulong ng isip ko. Inuulit ang pangalan na para bang matagal na kaming magkakilala. Pag-uwi, tanghali na, tinulugan ko ang hapon, pero panaginip ang pumalit sa pahinga. Ako nakaupo sa bangketa, si Ruben papalapit. Ang kariton umaapoy ngunit hindi natutunaw. Ang pandesal umiinit sa kamay ko kahit hawak ko'y abo. Nagising akong pawis na pawis. Sa kisame, gumagalaw ang nakasabit na tsinelas na parang mga paa ng panadero. Tinakpan ko ng unan ang mukha ko, pero ang ilong ko matigas pa rin. Amoy tinapay, kahit gabi na. Nardo, tawag ni inay mula sa kusina, kumain ka na. Paglapit ko sa hapag, tahimik siya. May sinabawan, may asin, may kaunting gulay. Anak, halos hindi lumalabas ang tinig niya. Mamayang gabi, hindi ka babangon. Maiintindihan mo ba? Tumango ako, hindi dahil naniniwala ako, kundi dahil wala akong lakas na tumanggi sa anyo ng pagmamakaawa sa boses niya. Opo. Matapos kumain, inihanda ni inay ang sala. Nagwisik siya ng asin sa may pintuan. Tumapat ng basong may tubig sa altar na maliit at isiningit ang rosaryo sa hawakan ng bintana. Para sa atin, hindi para sa kanya, bulong niya na parang baka marinig ng hangin at magalit. Dumilim ang paligid, tumatakbo ang oras sa pagitan ng mga ilaw sa poste. Sa malayo, may tahol ng aso. Sa mas malayo, may humuhugos na tren na di ko naman lam sa ang linya. Sa loob, tanging tiktak ng orasan ang kasama. Humiga ako, nakabaluktot, kamay sa ilalim ng pisngi. Sa pagitan ng talukap at dilim, nagsusumamo ang antok. Ngunit sa gilid ng pandinig ko, may nahahating aliw-iw parang kalansing ng kutsilyo sa tray. 2:00, 2:30, 3:00. Sa oras na iyon, akala ko'y kakapit ako sa unan hanggang sapitin ang liwanag. Ngunit humampas ang samyo. Hindi katulad kagabi na parang sumubok lang pumasok. Ngayon ay parang may pumasok at naupo. Tumawa ng marahan at kumustahin ako. Init ng tinapay. Asin na ginamitan ng kamay, mantikang kumikibot pa sa balat. Kasunod ang tunog, langit-ngit na parang kilala na ng husto ng tainga ko kung saan magsisimula at saan matatapos. Unti-unting dumaan ang kariton sa isipan ko at parang hindi ito galing sa kanto. Galing ito sa mismong bakuran namin. Umangat ako sa higaan na parang hinihila ng tali. Inay,
Tawag ng utak ko. Inay! Ngunit ang bibig ko hindi nagbukas. Naroon si inay sa kabilang kwarto, humihilik, pagod, desperado. Naglakad ako, papit sa sahig. Binuksan ko ang pinto. Walang ihip ang hangin, pero kumilos ang kurtina. Sa labas, ang daan ay maputlang abuhin sa lamig. At naroon, sa mismong harapan ng bahay, hindi sa kanto. Ang kariton, mas malapit, mas detalyado. May bandang gilid na nadurog, mga kahoy na tinik, may putol na bakal sa harap na parang natunaw sa init. Sa ibabaw, may lumang telang kulay krema, may mantsa ng mantika at uling. At sa likod ng kariton si Ruben, hindi na siya nakasombrero. Kita ko ngayon ang buong mukha niya, kalahating tao, kalahating anino. Ang hindi sinunog na bahagi, banayad ang nangiti. Ang sunog na bahagi, nakangiti rin. Pero ang nangiting iyon ay bitak-bitak, parang pagod na pader. Magandang madaling araw, Nardo, wika niya. Boses na parang nagmula sa loob ng kahon, kaskas sa kahoy. Bumaba ka na pala. Bakit kayo narito sa bahay? Tanong ko, at sa sandaling iyon, hindi ko alam kung bakit wala na ang takot. Marahil dahil hindi na rin ako sigurado kung gising ako. Para huwag ka nang mag-abala sa kanto, sagot niya at marahang itinulak ang kariton palapit sa may hagdan. At para makilala mo rin ako. Ruben po ang pangalan ninyo. Tawagin mo akong Mang Ruben. Sagot niya. Matagal mo na akong kilala kahit hindi mo alam. Napasimangot ako. Paano yon? Mahabang kwento. Tawa niya, humuhugos na parang abo. Masarap pakinggan yan habang mainit ang tinapay. Binuksan niya ang takip at bumulaga sa akin ang usok. Hindi usok na masakit sa mata, kundi usok ng tinapay na may pahiwatig ng asukal. Kumuha siya ng supot, inilagay ang 3 pandesal. Ibinigay sa akin. Para sa inyo, ng inay mo. Pag-abot ko, sumingaw ang init mula sa ilalim ng papel. Para akong humawak sa araw, hindi nakakapaso, pero nagiiwan ng bahagyang hapdi na masarap. Nang ipinikit ko ang palma, may umalembong na sakit, mabilis lang, parang halik ng apoy, nabitawan ko ang supot sa gulat, pero nasalo ko rin. Sa palad may matingkad na kulay pula na markang umusli. Hugis bilog, may maikling guhit sa gitna, tulad ng munting pintuan ng pugon. Napakuyom ako. Masakit. Pasensya na, iho. Aniya, nakayuko, nagdahan-dahan. Bihira na akong makadikit. Minsan may naiiwang init. Bakit po ako? Tanong ko sabay lingon sa bintana namin na nakasara. Sa likod ng kurtina, alam kong natutulog si inay. Bakit palagi niyo akong binibigyan? Dahil gutom ang nagbubukas ng banda ng gabi. Sagot niya, nakatitig sa akin at ang malamlam na mata sa sunog na kalahati ay kumikislap. At dahil may utang akong hindi natubos. Utang? Tulog pa ang kwento, Nardo. Huwag mo pang gisingin, sagot niya. Bukas kapag may araw na, baka iba na ang lasa. Gusto ko pa sanang magtanong, pero nagbago ang hangin. Dumampi ang lamig sa bato ko na parang kamay ni inay na hindi marunong magpigil. Kailangan ko nang umalis, dagdag niya, marahan. Huwag mong sayangin ang init. Hintay po. Ngumiti siya, at sa ngiting iyon, sumiksik ang alinlangan sa dibdib ko. Tumalikod siya, itinulak ang kariton paalis, para siyang gumugulong sa sahig na walang gulong. Sa bawat tulak, may mahinang ingay ng bakal na parang dumadaan sa kalsadang wala namang kahoy. Mula sa pinto, pinanood ko siyang luminaw, kumurap ang anino, at tuluyan nang nawala sa liko ng poste. Nang isara ko ang pinto, naroon si inay sa gilid ng hagdan, gising, namumutla, nanginginig ang baba. Saan ka galing? Sa labas po. Sagot kong mahina at itinuro ang supot sa aking mga kamay. Nagbigay po ulit. Lumapit siya, umiwas ang tingin sa mga mata ko, parang baka may masilip na hindi niya kakayanin. Ilagay mo sa mesa. Inilapag ko. Huminga siyang malalim,
Kinuha ang gunting, hinawakan ang supot, tumingin sa akin. Huwag kang tatawag. At dahan-dahan niyang binuksan. Ang sumunod na nangyari, hindi ko alam kung paano ko ikukwento nang hindi ako babalikan ng lamig tuwing maaalala ko. Ang supot na mabigat at mainit sa kamay ko, nang bumuka sa ilalim ng gunting ni inay, naglabas ng malamig na alon ng amoy. Hindi ng tinapay, kundi ng lumang uling at basang kahoy. Sa loob, wala ang pandesal. Nandoon ang mga pirasong itinapon ng dilim, dinurog na uling, mumo ng abo, at isang bagay na parang balumbon ng dyaryo na naging mapusyaw na abong makinis sa pagkakakapit. Anak, sabi ni inay. At sa tinig niya, hindi ko alam kung galit iyon o takot. Saan mo kinuha to? Kay, kay Mang Ruben, sagot ko, at nanigas muli ang init sa palad ko. Napatingin ako sa marka. Mamula-mula, bilog, may guhit sa gitna, parang pintuan pa rin ng pugon. Walang kibong kumuha si inay ng basong may tubig sa altar at binasbasan ang mesa. Sa pagbagsak ng unang patak sa abo, may kung anong umuusok na manipis, parang hitit ng 3 taong naghati sa isang sigarilyo. Umusog ang abo, gumulong na parang tinulak ng hangin. Hindi ako gumalaw. Si inay, napasandal sa upuan. Sa harap namin, unti-unting nabuo sa tapat ng pinggan ang mga titik. Parang ginuhit ng daliri ng isang bata sa buhangin. Huwag kang mag-alala. Init lang ang hiniram. Napaatras si inay, napasigaw ng mahina at iniangat ang rosaryo. Ako nakatitig lang. Pagkaraan ng ilang segundo, yumanig ang mesa nang hindi namin ginagalaw at nabura ang mga salita gaya ng pagbura sa pisara. Ang natira isang guhit na paikot. Bilog na katulad ng marka sa palad ko. Nagkatinginan kami ni inay. Walang salitang sapat. Lumipas ang umaga na parang nakatingkayat. Bawat yabag ko, para akong may tinatapakang hindi ko dapat galawin. Pagsapit ng hapon, pumunta si inay kina Aling Bebe. Narinig ko ang pinto. Sandali lang, sabi niya sa akin. Huwag kang lalabas. Bago niya isinara. Naiwan ako sa bahay, ako at ang piano ng aming katahimikan. Pinagmasdan ko ang palad ko. Ang marka, hindi na kasing pula, ngunit naroroon pa rin. Kapag pinipisil ko, parang may bahagyang init na umiikot sa gilid. Pinikit ko ang mga mata. Naisip ko si Ruben, paano siya nagsunog? Paano nagsimula ang apoy? Nakaamoy ba siya ng mantika? Nakarinig ba siya ng palakpakan ng mga bata bago siya nakulong sa loob? Bago ko pa mapigil ang sarili, nagmulat ako at tuma. Binuksan ko ang pinto. Ang kalsada tila ordinaryo, ngunit may isang bagay na hindi ko hari agad napansin. Sa may harapan ng bahay, sa mismong sapatusan, may 2 bilog na marka na parang bakas ng gulong. Hindi kuminang, hindi umitim, kundi nagbakas lang ng hindi kumikislap na abo sa ibabaw ng semento. Pinagmasdan ko. Hindi ito mantika, hindi ito putik. Abo. Bilog, 2. May kung anong kilabot na mas malalim sa nakaraan ang dahan-dahang umakyat sa akin. Ang kariton, hindi lang dumaan. Tumigil, naghintay. Isinara ko ang pinto, inilock, naupo sa hagdan. Sa loob ng dibdib, kumakatok ang tanong na ayaw sagutin ng mundo. Bakit ako? Bumalik si inay bago magtakip silim at kasama niya si Mang Kuno at si Aling Bebe. Puno ang mukha nila ng mga tanong na para bang sasabog kapag hindi na ilabas. Saan nagmarka ang gulong? Tanong ni Aling Bebe agad-agad at tumingin ako kay inay. Pero nagsalita na siya. Sa harap! Lumapit sila, pinagmasdan, walang gustong tumapak malapit. Hindi ito ordinaryong dumi, sabi ni Mang Kuno, unti-unting umiling. Ito yung parang naiwan na kaluluwa ng uling. Naranasan ko na to noong libing ni Ruben. Ang kariton may 2 marka bago inilipat sa truck. Para bang ayaw umalis. Ruben. Ulit ko, binibigkas ang pangalan na parang suriin kung tunay ba. Ano biglang nasunog sa kanya? Hindi malinaw.
sagot ni Mang Kuno. May nagsabing pumutok ang tangke ng gas sa luma nilang panaderya. May nagsabing kidlat, may nagsabing sinadya, may nagsabi ring may bata raw na sinagip bago siya tinupo. Pero yun ang tsismis. Walang nagpakilala kung sino ang batang iyon. Nakatingin si inay sa akin, parang may iniisip na ayaw niyang timbangin. Nardo, sabi ni Aling Bebe, iyong nakausap mong panadero, anong itsura? Kalahati po, sunog, sagot ko. Kalahati parang normal, pero pareho pong nakangiti. Umiling si Aling Bebe at sa mata niya may bakas ng awa. Bata ka pa. Lumalim ang dilim sa labas, sumindi ang mga ilaw sa poste. Ang lamig bumalik, ngunit hindi tulad ng kahapon. Mas pamilyar, mas nakikisama sa buhok ng kamay ko. Nagpaalam sina Mang Kuno at Aling Bebe at naiwan kaming muli ni Inay. Anak, mahinang sabi niya habang isinasara ang pinto, kung may sinagip ang panadero ngayon, sana hindi ikaw ang isusunod. Hindi ko maintindihan. Paano po akong isusunod bukas? Wika niya sa halip. Magpapausok tayo ng kamanyang. Tatawag tayo ng pare kung kailangan. Huwag mo lang hahayaang lapitan kanya. Opo, sagot ng bibig ko, ngunit hindi nakisama ang puso ko. Madrugada na naman, humakbang ang orasan patungo sa panahong pinipigilan ko. Naglatag si inay ng asin sa bintana, nag-iwan ng basang baso sa altar na may krus at humiga sa sala, katapat ng pinto, para siyang bantay na walang tulog. Ako, sa kwarto, nakatingin sa kisame, sinusukat ang pagitan ng tiktak at pagkapares nito sa pulso ko. Akala ko'y matatagalan bago ito muling dumating. Ngunit parang naawa ang gabi sa akin at minadali ang paghiling niyang muli. Nauna ang init sa ilong, sariwa, mabangong tinapay na may manipis na asukal. Sumunod ang tunog, hindi mula sa kalsada, kundi mula sa mismong likod ng pinto. Wala pang 10 hakbang, sa bawat kiskis ng gulong, sa di nakikitang daan, nagkikibot ang marka sa palad ko, parang sumasagot, andito ako. Anak! Bulong ni inay mula sa sala. Gising ka? Po, sagot ko at marahang bumangon. Bago pa ako makalabas ng kwarto, dumampi sa hangin ang bulong na pamilyar. Boses na parang nagdaan sa apoy at dumiretso sa pandinig, hindi na dumaan sa bibig ng tao. Nardo? Hindi ako sumagot. Sa pinto, nagkasabay kaming hinawakan ni inay ang seradura. Tumingin siya sa akin, takot at pagod sa iisang tingin. Huwag, sabi niya, halos dasal. Hindi ko na itinulak ang pinto. Ngunit sa mismong oras na iyon, narinig ko ang pagdampi ng papel sa ilalim ng pinto. Parang may ipinasok na supot mula sa labas. Tumigil ang tunog ng gulong. Huminga ang gabi. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto, 1 pulgada, 2 pulgada, at inabot ni inay ang supot. Walang tao sa labas, walang kariton, walang anino. Tanging mga ilaw sa poste na tila nag-uusap-usap kung sino ang susunod na mamatay ang ilaw. Isinara niya ang pinto, inilapag ang supot sa mesa at tumingin sa akin. Huwag kang lumapit, utos niya sabay kuha ng gunting. Hinati niya ang supot at sa loob, hindi abo. 3 pandesal, mainit, sing-init ng palad, ko kaninang madaling araw. Umuusok. Lumulutang ang amoy sa kwarto, si inay nanigas. Dahan-dahan niyang inabot ang isa, nanginginig ang daliri. Itinapat niya sa ilong, walang reaksyon ang mukha. Walang amoy, pabulong niyang sabi. Walang init. Ibinaba niya ito, tumingin sa akin. Amoy mo? Tumango ako, hawak ang laway. Tikman mo, mahina niyang utos. Ngayon, kinuha ko ang isa, dumikit sa balat ang lamig ng takot at init ng tinapay. Kumagat ako, maliit lang. Sumabog ang alat, ang tamis, ang langit. Pandesal na may balat na manipis at laman na malambot. Halos mapapikit ako. Ngunit sa loob ng bibig may kumikirot, parang may pumipisil sa dila ko ng marahan. Nardo,
Tanong ni inay nag-aalala. Masarap! Bubuka na sana ang bibig ko para mag-oo nang mapansin ko ang nanginginig niyang kamay. Itinuro niya ang sahig sa ilalim ng mesa. Sinilip ko. Ang mumo ng tinapay na nalaglag mula sa kagat ko, hindi mumo, uling. Maliliit na piraso ng itim na madaling madurog. Itinapat niya ang baso ng tubig, tumulo ang ilan, nagdikit-dikit, at sa harap namin, tanging isang salita ang mababasa sa madilim na pawis ng simento. Sa bukas, ikaw. Nangatog ang tuhod ko. Tinakpan ni inay ang bibig niya, napaatras, at sa pagkakabangga ng kamay niya sa supot, nabaligtad ang natitirang pandesal. Sa loob ng supot, ang laman nito'y unti-unting nagiging abo sa mismong pagtingin namin. At bago pa ako makapagsalita, naramdaman kong tumutulo ang kung anong mainit mula sa gilid ng labi ko. Inabot ko, itim, uling. Nardo! Pabulong na iyak ni inay. Dumudugo ka. Hindi po dugo, sabi ko nanginginig at inangat ang palad kong may marka ng pugon. Uling. Nang manikluhod siya para damitan ang sugat ko ng basang tela, tumahimik ang buong bahay na parang nakikinig sa amin. Doon ko lang napansin. Sa likod ng pinto may dalawang bilog na abo, sariwa pa ang guhit. Parang kung lalagyan mo ng pangalan, sa akin ito. Sa gilid, sa pagitan ng dalawang marka, may pahilis na bakas ng paa, maliit, parang sa bata. At nang sumilip ako sa singit ng pinto, sa malayo, sa dulo ng kalsada, saglit na kumislap ang aninong humihila ng kariton. Isang iglap lang, ngunit sapat para marinig ko mula sa di kung saan boses na parang naaalala ang panalangin. Huwag kang mag-alala, mainit, sa pumus bahagi 3, ang bati ng abo. Hindi ko matanggal sa isip ang mga salitang nakita namin kagabi, nakaukit sa sahig gamit ang uling na mula mismo sa mumo ng tinapay. Sa bukas, ikaw. Paulit-ulit itong umukit sa utak ko hanggang sumikat ang araw na para bang bawat sinag ng liwanag ay hindi liwanag kundi abo na dumikit sa balat. Nakatulog man ako saglit, ang mga mata ko ay hindi rin nakapahinga. Sa bawat pagpikit ko, si Mang Ruben ang bumabalik. Nakangiti, kalahating mukha ay tao, kalahati ay sinunog ng apoy. Laging may dala siyang supot ng pandesal, laging may alok na mainit, laging may kasamang bigat ng tanong, bakit ako? Umaga na. Naghahanda si inay ng almusal, pilit na ginagawang normal ang lahat. May pritong itlog, kanin at kape. Ngunit hindi ko malunok. Ang amoy ng pagkain ay natatabunan ng hindi nawawalang bango ng pandesal sa aking ilong. At habang pinagmamasdan ko si inay na tahimik na nagkakape, napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Inay, maingat kong bungad. Bakit kaya ako ang pinipili ni Mang Ruben? Marami namang bata dito. Tumigil siya sa pag-inom, ibinaba ang tasa at tinitigan ako. Nardo, huwag mong banggitin ang pangalan niya rito sa loob ng bahay. Huwag mo siyang anyayahan. Pero, totoo naman siya, inay. Hindi po ako nagsisinungaling. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Alam kong hindi, pero mas mabuting huwag mong tanggapin ang kahit ano mula sa kanya. Ang lahat ng bigay ng patay, kahit amoy tinapay pa, abo ang kabayaran. Napayuko ako. Gusto kong magtanong pa, pero kita ko ang pamumuo ng luha sa gilid ng kanyang mata. Pinili kong manahimik. Pagsapit ng tanghali, bumisita si Mang Kuno. May dala siyang bundle ng kawayan pero hindi iyon ang dahilan ng kanyang pagpunta. Nardo, sabi niya, nakatingin sa akin, narinig ko kagabi. May mga nakakita ring nakatambay sa kanto. Sabi nila, parang may dumaan na kariton pero wala raw gulong, wala rin tao. Ikaw lang daw ang nakakita. Tumango ako, mahina. Si Mang Ruben po. Humugot siya ng hininga at humilamos ng pawis sa noo. Alam mo ba, noong bata pa ako, narinig ko na ang kwento niya. Sabi ng mga matatanda, hindi siya samang tao, mabait siyang panadero,
Palaging nagbibigay ng libreng pandesal sa mga batang nag-aabang. Pero noong nasunog ang kariton, may isang batang iniulat na nailigtas daw niya. Hindi alam kung sino. Ang sabi, iyon daw ang dahilan kaya't naipit siya sa apoy. Baka ako yun. Bigla kong tanong, kahit bata pa lang ako't malinaw na hindi tugma ang edad. Umiling si Mang Kuno. Hindi ikaw, pero baka may kinalaman ka. May mga kaluluwang hindi natatapos ang layunin hanggang may isa pa silang kailangan. Baka ikaw ang sagot sa utang na iyon. Hindi ko na naitanong kung anong klasing utang iyon kasi bigla akong naramdaman na parang may humawak sa palad ko. Ang marka, yung hugis bilog na parang pintuan ng pugon, nag-init, napangiwi ako sa sakit. Napansin niyon ni Mang Kuno. Ano yan, Nardo? Ipinakita ko ang palad. Umirap siya, umiling at marahang ibinulong. Huwag kang susunod. Kapag binuksan mo ang pintuan na yan, baka hindi ka na makabalik. Lumipas ang hapon at bumaba ang araw. Paglapit ng gabi, ramdam ko ang unti-unting paglapit ng takot. Sa bawat tiktak ng orasan, mas lumalapit ang alas 3. Nasa sala kami ni inay. May kandila sa altar, may asin sa mga bintana, may krus sa pinto. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at alulong ng aso ang maririnig. Nardo, bulong ni inay, hawak ang rosaryo. Anumang mangyari, huwag kang lalapit sa pinto. Ako ang haharap. Tumango ako. Pero sa loob ko, alam kong hindi magiging ganoon kasimple. Alas 3, dumating ang tunog, langit-ngit ng gulong, kaskas ng kahoy. Mabagal, tiyak, pamilyar. Amoy pandesal, amoy bagong luto, humahalo sa hangin. Kumakabog ang dibdib ko, tumitig si inay sa pinto, mahigpit ang hawak sa rosaryo. Nardo, bulong niya, huwag kang kikilos. Ngunit bago pa ako makasagot, isang boses ang dumaan sa pagitan ng mga dingding, malamig, basag, parang nagmula sa ilalim ng lupa. Nardo, halika na. Napalingon ako kay inay. Nakita ko ang pamumutla niya at ang malalaking mata na nakatingin sa akin. Narinig mo? Tanong ko. Umiling siya, nanginginig. Wala akong naririnig. Sa pinto, may kumalansing. Parang may kumatok 3 beses, dahan-dahan, mabigat. Tok, tok, tok. Tumayo si inay, itinapat ang krus sa pinto. Umalis ka, utos niya, nanginginig ang boses. Hindi ka welcome rito. Pero hindi iyon nakatigil sa akin, sapagkat sa mismong sahig ng sala, unti-unting gumuhit ang abo, nag-anyong mga titik. Mula sa ilalim ng pinto, dumausdos ang pulbos na itim at sumulat sa sahig. Gutom na ako, ikaw ang susunod. Inay, sigaw ko sabay tayo. Ngunit bago ko pa siya malapitan, bumukas ang bintana sa gilid at pumasok ang malamig na hangin. Kasabay nito, naamoy ko ang mas matapang na samyo ng pandesal. Ngayon ay may halong usok, amoy ng sunog na kahoy at balat. At nang tumingin ako, naroon siya, si Mang Ruben. Nakasilip mula sa labas ng bintana, kalahati ng mukha ay nakangiti, kalahati ay parang natutunaw na uling. Ang mga mata niya'y nakatitig sa akin, walang kibo, ngunit puno ng gutom. Nardo! Bulong niya, diretso sa tainga ko kahit nasa labas siya. Hindi ka makakatakas. Ang lahat ng tinapay kailangang may kapalit. Sumigaw si inay, itinapon ang asin sa bintana. Naglaho siya sa isang iglap, ngunit naiwan ang isang supot sa loob ng silid. Nasa sahig, nakabukas, at sa loob nito, hindi pandesal ang laman, kundi mga daliring sunog, kulay abo, malutong na parang abo ng kahoy. Napatigil kami pareho. Ako, nanginginig, si inay, halos hindi makahinga. At bago tuluyang mawala ang lahat ng amoy at tunog, may huling salita pang umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Sa gutom ng apoy, ikaw ang papalit. Bahagi 4. Ang lihim ng kariton. Hindi ko na alam kung paano tatakbuhin ang mga sumunod na araw. Bawat umaga, paggising ko, nakikita ko pa rin sa isip ko ang mga daliring abo na iniwan sa loob ng supot.
Kahit winisikan ni inay ng banal na tubig at sinunog sa likod bahay, ang amoy ng sunog na balat at kahoy ay nananatili. Lahat ng kinakain ko ay may bahid ng abo sa dila. Kahit tubig lang, may alat ng uling na sumasabay. Si inay pilit na nagmamatatag. Mas madalas siyang nakaluhod sa altar, hawak ang rosaryo, bulong ng bulong. Bihira na kaming mag-usap, at kapag nag-uusap man kami, iisa lang ang utos niya. Huwag kang lalapit kapag dumaan siya. Pero paano kung ako mismo ang nilalapitan? Isang hapon, habang naglalaro ako sa gilid ng kalsada, lumapit sa akin si Aling Bebe. May dalang bayong na puno ng gulay. Nardo, sabi niya, nakatingin sa akin na parang may mabigat na sikreto. Narinig ko kay nanay mo ang tungkol sa panadero. Hindi ako sumagot agad. Tumingin lang ako sa kanya at naramdaman kong nanginginig ang lalamunan ko. Huwag kang matakot, dagdag niya, pero may dapat kang malaman. Ano po yon? Bulong ko. Ang panaderya noon, panimula niya, hindi aksidente ang pagkasunog. May nagsabi sa baryo na may batang nakakulong sa loob ng kariton. Isang batang hindi kilala, iniwan doon. Si Ruben, sinubukan siyang iligtas, pero natabunan siya ng apoy. Ang sabi ng mga matatanda, kaya siya nagmumulto, hindi dahil sa galit, kundi dahil gutom. Gutom na hindi natapos, gutom ng isang kaluluwa na hindi nakalabas. Nanlaki ang mga mata ko. Bata po? Sino? Umiling siya. Walang nakakaalam, pero baka ikaw ang pinipili niya dahil ikaw ang pinakanakatulad ng batang iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humigpit sa dibdib ko. Para bang may kwento akong dapat maalala, ngunit hindi ko magawa. Kinagabihan, sinubukan kong huwag matulog. Umupo ako sa gilid ng bintana, nakasilip sa labas. Ang mga ilaw sa poste ay parang mga matang nag-aabang. 2:30 nang maramdaman kong lumamig ang paligid. Tumahol ang aso ng kapitbahay at maya-maya narinig ko na naman ang pamilyar na tunog. Kalansing ng bakal, langit-ngit ng kahoy. Dumating siya, ang kariton. Si Mang Ruben. Hindi na siya naglakad sa kalsada. Dumaan siya mismo sa tapat ng bahay. At sa unang pagkakataon, hindi siya ngumiti. Nakatingin lang siya sa akin, sunog na mukha, nagliliyab na mga mata. Halika na, Nardo, bulong niya. Panahon na. Napatigil ang hininga ko. Gusto kong sumigaw, pero walang lumabas. Ang kamay ko, kusa na lang bumaba sa siradura ng bintana. Ngunit bago ko pa mabuksan, biglang dumating si inay, humawak sa balikat ko, at mariing isinara ang bintana. Umalis ka, Ruben. Sigaw niya sabay tapon ng asin sa labas. Umalingaw-ngaw ang hangin, parang may umiyak. Naglaho ang kariton, naiwan ang usok ng nasusunog na tinapay. Kinabukasan, nagpasya si inay na magpunta kay Padre Renato, ang pari sa baryo. Isinama niya ako at buong daan tahimik kami. Sa loob ng simbahan malamig mabigat, parang may nakasilip sa bawat sulok. Padre, sabi ni inay, halos pabulong. Ang anak ko po, sinusundan ng panadero. Tumitig sa akin si Padre Renato. Ruben? Tanong niya, tumango si inay. Napapikit ang pari, humugot ng malalim na buntong hininga. Matagal ko nang naririnig ang mga bulong tungkol sa kanya. Hindi siya matahimik dahil hindi natapos ang tungkulin niya. May bata raw na dapat niyang nailigtas pero hindi niya nagawa. Kaya ngayong gabi, baka hanapin niya ang kapalit. Kapag lumapit siya ulit, tanong ko, nanginginig, tumingin siya diretso sa akin. Huwag kang tatanggap ng kahit ano, sapagkat sa bawat tinapay na inaabot niya, binabawasan niya ang init ng buhay mo. Gabi, nakahiga ako, hawak ang rosaryong iniabot ni Padre. Pilit kong pinikit ang mga mata pero hindi ko na kailangan ng panaginip dahil dumating siya muli. Tumunog ang gulong, naamoy ko ang pandesal. At mula sa dilim,
Narinig ko ang kanyang boses. Hindi na malayo, malapit, nasa mismong gilid ng kama. Nardo! Napamulat ako at naroon siya, si Ruben. Nakatayo sa tabi ng higaan ko. Walang kariton, walang supot. Siya mismo, nakatayo, nakatitig sa akin. Ang kalahating mukha'y sunog, ang kalahati ngumingiti. Ngunit ngayon, ang mangiting iyon ay hindi mabait. Gutom, uhaw. Dahan-dahan siyang yumuko, inilapit ang kanyang mukha sa akin. Naamoy ko ang pinaghalong tinapay at abo. At sa pagitan ng kanyang labi, narinig ko ang mga salitang hindi ko mayimkya siyan bahagi apimbi, ang hapunan ng apoy. Ikaw na ang magiging tinapay. Umuukit sa utak ko ang mga salitang binitiwan ni Mang Ruben habang nakatayo siya sa tabi ng kama ko kagabi. Ang hininga niya'y mabigat, amoy usok, at sa bawat dampi nito sa balat ko, pakiramdam ko'y sinusunog na ako mula loob hanggang labas. Ngunit sa sandaling ipinikit ko ang mga mata at sumigaw ng dasal na itinuro ni Inay, naglaho siya. Iniwan ako ng gabing nanginginig, pawis na pawis, at hindi na nakatulog hanggang sumikat ang araw. Kinabukasan, pinilit ni Inay na huwag akong palabasin ng bahay. Pinuntahan niya si Padre Renato muli at ako na may naiwan sa kusina, nakaupo, hawak ang rosaryong halos malusaw na sa palad ko sa kakapis. Sa bawat paghinga ko, naaamoy ko pa rin ang pandesal. Parang hindi iyon naglalaho. Ang problema, hindi ko nasigurado kung iyon ay totoo o guni-guni. Kaya't kahit tubig lang ang iniinom ko, naiisip kong baka abo na ang nilulunok ko. Pagbalik ni Inay, dala niya ang bote ng banal na tubig at isang pirasong papel na may dasal na isinulat ng pari. Ilalagay natin ito sa ilalim ng unan mo, anak, sabi niya. Pilit na matatag ang tinig. Hindi siya makakalapit kung may dasal na ito. Tumango ako pero hindi ko na nasabi na kagabi wala ng kariton, wala ng supot. Siya mismo ang pumasok. Kinagabihan, naglatag si Inay ng asin sa lahat ng sulok ng bahay. Nilagyan niya ng krus ang pintuan gamit ang langis at tinapik ang balikat ko. Matulog ka na anak, ako ang magbabantay. Humiga ako, nanginginig pa rin, at ipinikit ang mga mata. Ngunit hindi ko alam kung gaano katagal bago nagsimulang dumampi ang amoy. Una, mahina lang, parang usok ng kahoy na binabasa ng ulan. Paglaon lumakas hanggang sa kumalat na sa buong kwarto. Hindi pandesal, hindi mantika, amoy ng nasusunog na laman. Dumilat ako at sa paanan ng kama naroon na siya. Si Mang Ruben. Hindi na siya may dalang supot, hindi na rin siya nakangiti. Ang kalahating sunog niyang mukha'y tila natutunaw habang nakatingin sa akin. Nardo, basag na boses niya, oras na ng hapunan. Nanigas ako, gusto kong sumigaw pero hindi ako makagalaw. Para akong natali sa sariling katawan. Dahan-dahan siyang lumapit at sa bawat hakbang niya, kumakalat ang abo sa sahig. Ang mga yabag niya'y hindi tunog ng tao, tunog ng kahoy na umuusok, tunog ng apoy na sumisiklab. Huwag kang matakot, dagdag niya. Kapag tinapay ka na, hindi mo na mararamdaman ang gutom. Biglang bumukas ang pinto. Si Inay, hawak ang bote ng banal na tubig. Itinapon niyon kay Mang Ruben. Umalis ka. Sigaw niya. Hindi sa'yo ang anak ko. Umusok ang balat ni Ruben nang tamaan ng tubig at umalingaw ang isang hiyaw na parang galing sa loob ng pugon. Naglaho siya sa isang iglap, iniwan kaming mag-ina na habol ang hininga. Anak, niyakap ako ni Inay, hindi kanya makukuha, hindi niya dapat makuha. Pero sa sahig, nakita ko ang naiwan, isang bilog na abo, eksaktong kasing laki ng kariton, at sa gitna nito, nakaukit ang isang salita. Bukas. Kinabukasan, dumating si Mang Kuno at Aling Bebe sa bahay. Dinalhan nila si Inay ng kamanyang at kandila. Hindi sapat ang dasal lang, sabi ni Mang Kuno. Kailangan niyo siyang harapin.
Paano haharapin ang isang patay? Tanong ni inay nanginginig. Hindi siya basta patay, sagot ni Aling Bebe. Kaluluwa siyang ginapos ng apoy. Hindi siya aalis hanggat hindi niya nakukuha ang kapalit. Ako'y nanlamig. Ako po ba ang kapalit? Walang sumagot, pero ang mga mata nila hindi maikakaila. Gabi muli, wala ng asin ang nakapigil, wala ng kandilang nakatulong. Sa kalaliman ng gabi, narinig naming muli ang tunog ng gulong. Ngayon, mas malakas, mas mabigat. Para bang may buong bahay na hinihila. Tok, tok, tok. Tatlong katok sa pinto. Nardo! Bulong ng boses mula sa labas. Handa ka na ba? Si inay hawak ang krus, lumapit sa pinto. Hindi mo siya makukuha. Ngunit bago pa niya maabot ang seradura, biglang bumukas ang bintana at isang malakas na bugso ng hangin ang pumasok. Kasabay nito, dumaan sa loob ng bahay ang kariton. Hindi na ito kahoy. Apoy. Buhay na apoy na may gulong na abo. At sa likod nito, si Ruben nakatayo, mga matay nagliliyab. Napatili si inay, niyakap ako pero huli na. Sa kamay ko, kusa nang lumitaw ang supot. Hindi ko alam kung paano napunta roon, mabigat, mainit. At sa loob nito, ramdam kong may gumagalaw. Binuksan ko kahit nanginginig at tumambad ang tatlong pandesal. Hindi abo, hindi uling, totoong tinapay, mainit, mabango. Ngunit, nang hawakan ko ang isa, naramdaman kong kumikibot ito. At nang tingnan kong mabuti, hindi pala tinapay, kundi tatlong puso ng tao, maliit, sunog, nanginginig pa. Napasigaw ako, itinapon ang supot. Tumama ito sa sahig, nagkalat ang abo at mula sa usok, narinig ko muli ang boses ni Ruben. Bukas, hapunan na talaga. At kasabay noon, namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Naiwan kaming dalawa ni inay, nakayakap sa isa't isa, sa gitna ng dilim na amoy sunog, habang sa labas ng pinto, naririnig ang dahan-dahang paghila ng kariton. Hila, huminto, hila, huminto. Tila naghihintay ng tamang oras para tuluyang kunin ako. Bahagi 6. Ang gulong ng mga kaluluwa. Hindi ko na maalala kung nakatulog pa ba ako matapos ang gabing iyon. Ang natatandaan ko lang, magdamag kaming magkasama ni inay sa sala, kandado ang mga pinto't bintana, habang nakayakap siya sa akin na para bang kung bibitaw siya kahit saglit, ay tuluyan na akong mawawala. Ngunit kahit anong higpit ng kanyang yakap, naririnig ko pa rin sa labas ang tunog ng kariton. Hila, huminto, hila, huminto. Para bang umiikot lang sa paligid ng bahay, nag-aabang, hindi nawawala. Sa madaling araw, bago pa sumikat ang araw, bigla na lamang tumigil ang lahat. Walang tunog, walang amoy, walang bakas ng abo. Ngunit alam ko, hindi iyon tapos. Kinabukasan, dumalaw muli si Padre Renato. Hawak niya ang makapal na Biblia at isang maliit na bote ng langis. Pinagmasdan niya ang bahay at napansin agad ang mga bilog na abo sa may pintuan. Yumuko siya, nagdasal at pinahira ng langis ang sahig. Nardo, sabi niya, tumitig sa akin, ikaw ang pinipili niya dahil ikaw ang nakakarinig at nakakakita. Ibig sabihin, bukas ang daan sa pagitan mo at ng kaluluwa niya. Kailangan nating isara iyon bago pa huli ang lahat. Pero paano po, Padre? Tanong ni inay, halos umiiyak. Palagi siyang bumabalik. Kahit anong dasal at asin, hindi siya umaalis. Huminga ng malalim si Padre Renato. Dahil hindi lang ito basta multo. Ang kariton na dala niya ay hindi na bagay ng mundong ito. Isa na itong sisidlan ng mga kaluluwang gutom. At kung patuloy siyang maghahanap ng kapalit, baka hindi lang si Nardo ang mawala. Nanlaki ang mata ko. Mga kaluluwa po, ibig sabihin, hindi lang ako? Tumango ang pare. Maraming bata noon ang sinasabing nawala matapos ang sunog sa panaderya. Hindi sila nahanap pero may mga bulong na baka nadala ng kariton. At sa bawat pagdaan nito, nagdaragdag siya ng pasahero.
hapon na nang sumama sa amin si Padre Renato sa simbahan. Dinala niya ako sa likod sa maliit na silid kung saan may lumang talaan ng mga pangalan. Binuksan niya ang isang makapal na libro. Dilaw na ang mga pahina. Narito, aniya itinuturo ang listahan, mga batang nawala noong gabi ng sunog. Tingnan mo. Lumapit ako. Isa-isa kong binasa ang mga pangalan. Isko, 70 taong gulang. Marites, 9 taong gulang. Junjun, 10 taong gulang. Nanlamig ako. Kasing edad ko halos lahat. Ngunit ang pinakakinilabutan ako nang makita ko ang huling pangalan. Andres Bernardo, 8 taong gulang. Andres Bernardo, bulong ko. Yun po ang buo kong pangalan bago tawagin akong Nardo. Napatingin si Padre Renato at si Inay sa akin, parehong namutla. Anak! Bulong ni Inay nanginginig. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Ako ba ang batang nailigtas noon? Ako ba ang dahilan kaya't nasunog si Ruben? Na kinagabihan, mas lalong mabigat ang hangin. Hindi pa sumasapit ang 3:00, naamoy ko na ang pandesal. Mainit, malambot, ngunit may halong abo. Nardo, tawag ni Inay, nanginginig habang hawak ang rosaryo. Magdasal ka, huwag kang lilingon. Pero bago pa ako makapikit, dumating na ang tunog, hindi na lang gulong. May mga yabag na kasabay, maliliit, maraming paa. At mula sa labas, may mga batang tinig na sabay-sabay na umaawit. Mainit na pandesal, mainit na pandesal. Nanindig ang balahibo ko, hindi na boses ni Ruben lang. Maraming tinig, mga bata. Tok, tok, tok. 3 katok sa pinto. Nardo, boses ni Ruben, basag at mabigat. Narito na ang mga kasama mo. Hindi ko napigilang lumapit sa bintana at nang sumilip ako, muntik na akong mapahiyaw. Nandoon ang kariton, nagliliyab ngunit hindi nauupos. Sa paligid nito, mga batang sunog ang balat, nangingitim ang mata at lahat sila'y may hawak na pandesal. Ngumingiti sila, ngunit ang nangangiti nila'y butas-butas, kita ang abo sa gilagid. Isang bata ang kumaway sa akin. Halika, Nardo, marami tayong tinapay. Napaatras ako, nanginginig. Si Inay hinila ako, niyakap, at halos isubsob ako sa kanyang dibdib. Huwag kang titingin. Sigaw niya, umiiyak. Ngunit huli na. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong bumukas ang kariton, parang bibig ng apoy. At sa loob nito, hindi tinapay ang laman, kundi mga buto, nagbabaga, gumagalaw. Nardo! Bulong ni Ruben mula sa labas, ikaw ang huling piraso. Sinubukan ni Padre Renato na harangin. Itinapon niya ang banal na tubig sa pinto, nagdasal ng malakas at tumutok ng krus. Sumigaw siya, sa ngalan ng Diyos, Bit, awan niyo ang batang ito. Umalingaw-ngaw ang mga tinig ng mga bata, sabay-sabay na humalakhak, nakakapangilabot. At si Ruben lumitaw sa mismong bintana, nakatitig sa akin at sa kanyang kalahating sunog na mukha. Muling binitiwan ang nakakatakot na pangungusap. Kapag hindi ka sumama, gutom sila habang buhay. Pero kapag ikaw ang naging kapalit, lahat sila'y makakaalis. Nalaki ang mata ko. Ako ba ang susi para mapalaya ang mga batang kasama niya? Ako ba ang kabayaran? Ngayon, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Nakatitig si Inay sa akin, luhaan, habang si Padre Renato'y patuloy na nagdadasal, nanginginig. Sa labas, ang mga tinig ng mga batang sunog, sabay-sabay na umaawit, nakakatindig, balahibo. Mainit na pandesal, mainit na pandesal. At sa gitna ng awit nila, narinig ko muli ang boses ni Ruben, mas malinaw, mas malapit. Ikaw ang huling tinapay, Nardo. Sa oras na bumukas ang pugon, wala ka ng Satpamartias, Bahagi City. Ang pugon ng mga kaluluwa. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napapikit at napadilat sa buong magdamag. Sa bawat pagpikit ko, dinadala ako ng dilim sa gitna ng kariton, nakaupo ako sa mga uling na parang buhay. At sa bawat pagdilat ko,
Naroon pa rin ang mga anino ng mga batang sunog, nakatayo sa labas ng bintana, kumakaway, umaawit ng kanilang nakapangingilabot na himig. Mainit na pandesal, mainit na pandesal. Kasabay ng awit nila ang langit-ngit ng kariton, parang hindi tumitigil sa paghila sa akin. Si Inay, yakap-yakap ako, ngunit dama ko rin ang panginginig ng kanyang katawan. Si Padre Renato naman, halos mapatid ang boses sa paulit. Ulit na pagbigkas ng dasal. Nangingitim na ang mga mata sa sobrang pagod, ngunit hindi siya humihinto. Bago sumikat ang araw, tuluyan ding naglaho ang mga tinik. Ang amoy ng abo ay kumalat hanggang bubong, pero unti-unting naglaho na parang tinangay ng hangin. Sa hapag, naiwan ang isang supot, nakalagay sa ibabaw ng mesa kahit wala namang nagbukas ng pinto o bintana. Nanginginig na binuksan ito ni Inay. Ang laman, 3 pandesal, hindi abo, hindi uling. Mainit, umuusok pa, ngunit sa ibabaw ng bawat tinapay may nakasulat na pangalan gamit ang abo. Isko, Marites, Junjun. Napalunok ako, sila ang mga batang nakita ko kagabi, nakapaligid sa kariton. Kung kakainin natin ito, sabi ni Padre Renato, nanlalamig ang boses, baka mapalaya sila. Pero paano si Nardo? Halos pasigaw na tanong ni Inay. Bakit kailangan laging siya ang masangkot? Dahil siya ang pintuan. Sagot ng pari. Sa kanya nakakabit ang pugon. Napahawak ako sa palad ko. Naroon pa rin ang marka, bilog, may guhit sa gitna, tila lalo pang luminaw. Kinahapunan, lumapit si Inay sa akin habang nakaupo ako sa silong ng bahay. Nakatingin siya sa akin, luhaan ngunit pilit nang umingiti. Anak, sabi niya, kung sakaling hindi na kita makita bukas, Inay, sigaw ko agad. Huwag niyo pong sabihin yan. Hinawakan niya ang pisngi ko. Kahit saan ka mapunta, kahit anong pugon o kariton, tandaan mong hindi kita pababayaan. Kahit ang apoy hindi kayang punitin ang tali ng isang ina sa anak niya. Napayakap ako sa kanya at sa loob-loob ko, pinangako kong hindi ako susuko. Pagsapit ng gabi, nagsimula na naman ang kalbaryo. 2:30, narinig ko na ang mga yabag ng maraming bata sabay-sabay. Hindi na sila umaawit ngayon. Tahimik, ngunit ramdam ang presensya nila sa labas ng bahay. At eksaktong 3:00, dumating siya, si Ruben. Hindi na siya nagkunwari, hindi na kalahating tao, kalahating sunog. Buo na siyang apoy. Ang balat niya ay nagiging abo habang nakatayo sa harap ng bahay at ang mga matay tila pugon na nagliliyap. Sa likod niya nakabukas ang kariton, malaki, malalim at puno ng mga kamay na abong umaabot, kumakaway, kumakapit sa wala. Nardo. Basag ngunit malakas ang kanyang tinig. Oras na. Kapag pumasok ka, sila'y lalaya. Pero kapag tumanggi ka, lahat ng gutom nila'y sayo ibubuhos. Nag-iba ang hangin. Mula sa pinto, may malamig na simoy, ngunit sa ilalim nito, dumadaloy ang init, parang may nagbabagang pugon na nakabaon mismo sa sahig. Ang marka sa palad ko, kumikirot, umiinit, parang may pinto nang bumubukas mula sa loob ko. Si Inay, nagtatapang-tapangan, humawak sa krus. Hindi mo siya makukuha, Ruben. Hindi mo siya anak. Ngunit tumawa si Ruben. Tumawa siya na parang pag-uga ng kariton sa bato. Hindi siya anak mo. Siya ang batang iniwan noon sa kariton. Ako ang sa kanya bago ako matupo. Kung hindi ko siya inilabas, matagal na siyang abo. Parang nahulog ang langit sa narinig ko. Ako ang batang iyon. Nagsisinungaling ka. Sigaw ni Inay nanginginig. Ako ang nagluwal sa kanya. Tinanggap mo siya? Sagot ni Ruben, dahan-dahang humakbang papalapit, pero hindi ikaw ang nagligtas. Ang utang ay hindi sayo, kundi sa akin. At ngayong malapit nang magtapos, siya ang dapat magbayad. Napatitig ako kay Inay. Totoo ba, Inay? Tumulo ang luha niya. Hindi siya makasagot agad.
Ngunit sa bawat pag-iling niya, alam kong may katotohanan sa sinabi ni Ruben. Ang sahig, nag-umpisang umusok. Ang paligid, amoy uling. Ang mga boses ng mga bata, sabay-sabay nang sumisigaw, "Mainit na pandesal! Mainit na pandesal!" At sa bawat sigaw nila, lalong bumibigat ang katawan ko. Para bang hinihila ako ng daan papunta sa kariton. "Nardo!" Sigaw ni Inay, mahigpit ang kapit sa braso ko. "Huwag kang susunod! Hindi kita ibibigay." Si Padre Renato, hawak ang krus, halos sumisigaw na ng dasal. Ngunit sa bawat salitang binibitawan niya, natatawanan lang ng mga tinig sa labas. "Walang makakapigil," sabi ni Ruben, nakangiti habang ang kalahati ng mukha niya ay natutunaw. Oras na ng pugon. At doon bumukas ang pinto. Hindi na ito basta kahoy na pinto ng bahay namin. Sa kabila nito, nakita ko ang apoy, isang pugon na kasing laki ng langit, at sa loob nito, libu-libong mga bata, nakaunat ang mga kamay, umaabot sa akin. "Halika, Nardo!" Sabay-sabay nilang bulong. "Kapag sumama ka, makakatikim kami ulit ng tinapay." Ang mga mata ko'y napuno ng luha. Nakita ko sila, payat, sunog, gutom na gutom. Ang ilan wala ng balat, ang ilan abo na lang na nakatayo pa rin. At si Ruben nakaluhod sa gitna ng apoy, nakangiti. "Ito ang huling tinapay, Nardo. Kapag pumasok ka, matatapos na ang lahat." Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, narinig ko ang tinig ni Inay, mahina ngunit malinaw. "Anak, huwag kang bibitaw. Hindi lahat ng utang ay sa apoy binabayaran. May Diyos na mas malaki kaysa pugon." Napatitig ako kay Ruben. At sa unang pagkakataon, hindi ako umiyak. "Kung ako nga ang utang mo," sabi ko, nanginginig ngunit matatag, "hindi ako babalik sa pugon. Ang buhay na ito, hindi sa iyo. Sa Diyos ito." Nabigla siya, napaatras, ang mga batang nasa pugon, sandaling tumigil. At sa palad ko, ang markang bilog ay biglang nagliwanag. Hindi apoy, hindi abo. Liwanag na malamig, maliwanag at dumaloy hanggang sa buong katawan ko. Napasigaw si Ruben, napasubsob sa lupa. Ang kariton nagsimulang magbitak. Ang mga boses ng mga bata naghalo. Sigaw ng sakit, sigaw ng gutom, ngunit sa huli naging huni ng pag-alis. Ang pugon nagsara. Ang apoy unti-unting namatay. At si Ruben, bago tuluyang naglaho, tumingin sa akin, luhaan at bulong niya. "Kung hindi ikaw, sino ang magbibigay ng tinapay?" At nawala siya, kasama ang kariton, kasama ang lahat ng abo. Natigilan kami, ako yakap pa rin ni Inay habang si Padre Renato'y nakaluhod, humahabol ng hininga. Tahimik ang buong paligid, wala nang amoy ng abo, wala nang awit ng mga bata. Ngunit sa sahig, naiwan ang isang supot, nakalagay sa gitna ng sala. Binuksan ko, dahan-dahan, at sa loob nito ay iisang pandesal lang, mainit, mabango, at walang abo. Sa ibabaw nito, nakasulat ng abo ang isang salita, "Salamat." At nang hawakan ko iyon, hindi ko na naramdaman ang init ng pugon. Sa unang pagbaladas bahagi 8, ang huling tinapay. Matagal bago tuluyang nawala ang amoy ng abo sa bahay. Kahit ilang beses kong nakita si Inay na nagwalis, nagpunas at nagsaboy ng asin sa lahat ng sulok, nananatili pa rin sa aking alaala ang bawat paghinga ng gabing iyon. Ang mga tinig ng mga batang gutom, ang kariton na nagliliyab, at si Mang Ruben na nakaluhod sa pugon, sumisigaw ng huli niyang mga salita. Ngunit sa sahig ng sala, naiwan ang supot na may iisang pandesal, mainit, malambot, mabango, at sa ibabaw nito'y nakasulat ang salitang hindi ko malilimutan. Salamat. "Anak," bulong ni Inay nakatingin sa akin habang nanginginig pa ang kamay niya, "bakit kaya may iniwan?" Tinitigan ko ang pandesal at sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Parang ang init nito'y hindi na galing sa pugon ng apoy, kundi sa isang kusinang hindi na mauulit.
Pinikit ko ang mga mata, inilapit sa ilong, at naramdaman ko ang init na matagal ko nang inaasa. Init ng buhay, hindi ng kamatayan. Siguro, sagot ko. Tapos na sila. Kinabukasan, maagang dumating si Padre Renato. Pagkapasok niya, agad niyang nakita ang pandesal sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ako pinigilan nang abutin ko ito. Kinuha ko, kumagat ng maliit at sa dila ko, hindi abo ang nalasahan. Tinapay. Totoong tinapay, malambot at maalat, gaya ng unang tikim ko noong una kong nakita si Mang Ruben. Kung ganito ang lasa, Padre, sabi ko, nakangiti. Ibig sabihin ba, malaya na sila? Tumango si Padre Renato. Ang tinapay ay biyaya, hindi sumpa. Kapag ito'y hindi abo, ibig sabihin wala ng gutom na kaluluwang nakagapos. Si Inay, napaiyak. Sa bawat luha niya, naramdaman ko ang bigat na dahan-dahan nang bumababa mula sa aming mga balikat. Lumipas ang mga araw, naging payapa ang bahay. Wala nang mga yabag sa madaling araw, wala nang langit-ngit ng gulong, wala nang amoy ng sunog. Ang marka sa palad ko unti-unting naglaho hanggang sa tuluyang nawala. Ngunit naiwan ang bilog na peklat, halos hindi na makita, parang alala na lang. Minsan, nakaupo ako sa kanto kung saan ko unang nakilala si Mang Ruben. Tahimik na ang kalsada tuwing madaling araw. Dumadaan ang taho, dumaraan ang mga tricycle, pero wala na ang lumang kariton. Ang mga poste, dati ay parang mga mata ng gabi, ngayon ay ordinaryong ilaw na lang. May mga bata ring naglalaro roon, walang alam sa kwento. Nakita nila ako at tinanong, Kuya Nardo, bakit lagi kang nakatingin sa kalsada tuwing madaling araw? Ngumiti lang ako. Inaabangan ko lang kung may darating na tinapay. Tumawa sila at nagtakbuhan palayo, ngunit sa puso ko alam kong hindi iyon biro. Isang gabi, bago ako matulog, narinig kong nagdarasal si Inay. Hindi na kasing igting ng dati, hindi na parang dasal na puno ng takot. Dasal na ngayon ay puno ng pasasalamat. Panginoon, bulong niya, salamat at ibinalik mo sa akin ang anak ko. Salamat at pinalaya mo ang mga batang matagal nang nakagapos. Pinikit ko ang mga mata at sa panaginip ko, nakita ko silang muli. Ang mga batang sinais ko, Marites at Junjun, nakangiti, hindi nasunog, hindi nagutom. Nakaupo sila sa gilid ng kalsada, may hawak na tig-isang pandesal at kumakaway sa akin. Salamat, Nardo, sabay-sabay nilang wika. Nakakain na kami ulit at sa tabi nila nakita ko si Mang Ruben. Hindi nasunog ang kanyang mukha, maamo ang kanyang nangiti at sa kanyang mga kamay hawak ang isang malaking tinapay na puti, walang abo, walang uling. Nagawa ko na, sabi niya, at unti-unti siyang naglaho, kasabay ng mga bata. Nagising akong may luha sa aking mga mata, ngunit hindi na luha ng takot, luha ng ginhawa. Pagbaba ko sa kusina, nakita ko ang mesa. Walang supot, walang pandesal, ngunit amoy ko pa rin ang init ng tinapay, nakalutang sa hangin parang alaala. Ngumiti ako at sa sarili ko bulong ko. Oo, Mang Ruben, nagawa mo na. Lumipas ang mga taon, tumanda ako. Marami akong naging kaibigan, nakapag-aral, nakapagtrabaho, ngunit hindi ko kailanman nakalimutan ang mga madaling araw na iyon. Sa tuwing naaamoy ko ang bagong lutong tinapay, bumabalik sa akin ang alaala ng kariton. Ngunit sa halip na takot, pasasalamat na lang ang nararamdaman ko. Pasasalamat sa panaderong nagbigay ng libreng pandesal kahit sa gitna ng apoy. Pasasalamat sa kanyang sakripisyo at sa mga batang nakalaya sa gutom ng pugon. At tuwing ako'y bumibili ng pandesal, palagi kong iniiwan ang isa sa gilid ng kalsada, hindi para sa akin, hindi rin para kay Inay, kundi para sa mga kaluluwang minsang naglakad sa dilim, naghahanap ng tinapay. Isang madaling araw habang nakaupo ako sa kanto, nakita ko ang isang batang lalaki
payat, marungis, nakaupo sa bangketa. Nung nilapitan ko siya, iniabot ang pandesal na hawak ko. Akin na lang po ba yan? Tanong niya, nangingislap ang mata. Oo, sagot ko, sabay ng ngiti. Libre, mainit pa. Kinuha niya, kumagat at napangiti. Salamat po kuya. At sa ngiti niyang iyon, bigla kong naalala si Mang Ruben. Ang mabait na panadero, ang kariton, ang apoy, ang abo, at ang huling tinapay na iniwan niya sa akin. Ngumiti ako, tumingin sa langit, at bulong ko, mainit na pandesal, Mang Ruben. Mainit pa rin hanggang ngayon. At mula sa kalayuan, sa hangin ng madaling araw, para bang may narinig akong humahagikik na pamilyar, hindi na nakakatakot, kundi puno ng kapahingahan. Salamat.